So hello guys, good morning, welcome back to my YouTube channel. This is Otoboy Zone. So maulan na umaga. So ang gagawin natin ngayon guys ay magpapalit tayo ng radiator dahil hindi customer palitan yan para stable yung takbo. Kung saan man siya pupunta wala siyang isipin dahil original pa yata yan. So ayaw na niyang ipa-overhaul. Ang gusto ng customer ay palitan na lang. Tapos yung luma niya ay reserve na lang niya or ipapa-overhaul niya para may reserve siya, spare. So natanggal na natin guys yung bumper ng Toyota Baby. So nandoon yung bumper Toyota Baby. So ito yung auxiliary, tatanggalin natin. Sunod yung condenser, sunod radiator. So unahin natin yung auxiliary, sunod condenser, sunod radiator. So bago matanggal niyan guys, tatanggal talaga kayo ng bumper. Tapos magtatanggal din kayo ng support bar. Ito, mga dalawang support bar. So yan yung gagawin natin ngayon guys. Tatanggal tayo. So yan guys, malapit na natin guys mabunot. So tatanggalin natin yung hose doon sa baba, sa cooler niya, transmission cooler hose. Pero kailangan nang i-check, kagaya niyan may crack na pala siya. So may crack na, bigyan natin para i-send natin sa customer. Yan. So may crack siya. So ayan na guys, nailabas na natin. So wala na yung radiator dito ng luma, nilabas na natin. So ngayon nandito na. Ayan, yan yung radiator na luma. Ito naman ipapalit natin. Yan. So dadalhin natin doon sa ating pwesto. Dadalhin natin sa pwesto natin. So kagaya niyan guys, yung mga terminal na medyo kalawangin na habang nakabukas pa, pwede ninyong sprayan yan ng WD-40. So kagaya nito, yan o, nakabukas. So pwede yan para maalis yung kalawang. So yun. So ito guys, nadala na natin dito sa mesa. So ang gagawin natin dito ay i-comparison natin kung tama ba yung ay kakabit natin. So ito yung header ng bago, surplus genuine ito, surplus genuine original bago. So ito yung header. Yan. Kumpara dito sa luma, yan. So ikumpara lang ninyo. So yan. Dito naman sa bottom, tapos dito sa luma, yan. So halos parehas siya guys. So yun, ililipat na natin yung auxiliary pan dito sa bago. Ito yung luma. So okay naman so far, parehas na parehas siya. So walang sign ng leaking dito, walang sign.
So lipat na natin guys. So ayan guys, nakabit na natin yung bagong kinabit na natin yung bagong radiator. So titingnan natin ito kung okay ba tong radiator na to. So bago na yan, nakabit yan. So titingnan na lang natin kung magiging okay yung coolant performance nya. So habang inaantay natin na uminit yung system, double check nyo yung mga hose kung naikabit yung mga clip ito, yung mga clamp gaya nito, naikabit naman siya yung clamp. Tapos dito naikabit din, check nyo lagi yung mga clamp, baka maya naisalpak nyo yung hose pero hindi naikabit yung clamp. Yan, nakabit yung clamp dito. Tapos dun sa baba nakabit din. Yan. So double check nyo kung may tagas. Unang andar kagad, double check nyo kung may tagas. So far wala. So antayin na natin kung pag uminit to kung magiging okay ba yung ano nya, temperature at saka yung condition ng coolant. So yan yung ano natin. So far wala, okay naman siya. So yung mga harness na tinanggal ninyo, kailangan i-double check din ninyo kung okay yung positioning nya. Wala ba hindi ba nakasagabal, wala, hindi ba na ipit, ganun. Titingnan ninyo kung naipit or hindi. So far okay naman. Pandarin lang natin ng matagal para ma-justify natin yung condition. So ayan na guys, naibalik na natin yung bumper, nabalik na rin natin yung grills, at na-check na rin natin dito. So far wala naman siyang tagas, wala siyang tulo ng coolant. Hopefully good yung radiator na kinabit natin. So dito okay naman yung auxiliary, gumana. So kasunod nito guys ay doon tayo sa loob, i-scan natin dahil may additional na concern si customer about sa check engine. So titingnan natin kung ano yung makuha nating DTC code. So tara, sa loob tayo. So dito ay naisalang na natin yung scanner natin. Ayan. So papaandarin lang muna natin para hindi maglubat. So hopefully mabasa pa niya to. So yung scanner natin guys, ayan. So ito yung scanner natin. Medyo nag-iiba yung itsura ng scanner natin guys dahil hindi natin alam kung sa cable ba or sa screen ang may diferensya. So dito tayo. Minsan ito doon sa connector sa DLC doon sa baba.
hintayin lang natin. So yan guys, in-scan natin, pero yung na-scan niya ay mga history lang, history. Ngayon yung inulit natin, ayun, wala nang mabasa, lost communication na. So may problema dyan sa mga wiring sa DLC. Yan yung may problema dyan. So yun guys, gamitan natin ng isa pang para ma-confirm natin kung totoo ba yung mga story. At ang problema nito guys ay hindi na lumalabas yung check engine. So pagka hindi lumabas yung check engine, wala kang mabasa. So kailangan to, pagka tumatakbo, lalabas siya, may problema sa makina pag tumatakbo. Ngayon kung nakahinto, hindi magche-check engine, doon lang to sa power supply patungo doon sa harness accessories. So yan yung scan natin uli. So yun lang guys, kung nakatulong to sa inyo, so paki-like, share, subscribe naman dyan sa YouTube channel nating Autoboyson. So magandang umaga, God bless you all. Make